Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Kapag nanggaling ang inyong alipin sa pag-aararo o pagpapastol ng mga tupa sa bukid, inaanyayahan ba ninyo siya agad upang kumain? Hindi ba't ang sasabihin ninyo ay, ipaghanda mo ako ng hapunan, magbihis ka, at pagsilbihan mo ako habang ako'y kumakain? Pagkakain ko sa kakakumain, pinasasalamatan ba ng amo ang kanyang alipin dahil sinusunod siya nito? Ganoon din naman kayo. Kapag nagawa ninyo ang lahat ng iniuutos sa inyo, sabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan, tumutupad lamang kami sa aming tungkulin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay servant. Hindi madali ang maging lingkod. Hindi ito uso sa mundo na mas pinahahalagahan ang pagkilala, ang posisyon, o yung pagpapasikat. Pero ngayong kapistahan ni Saint Martin of Tours, binibigyan tayo ng pagkakataon ng ating ebanghelyo upang muling balikan ang ugat ng ating bukasyon bilang Kristiyano. At iyan ay ang pagiging lingkod, servant. Sa ebanghelyo ayon kay San Lucas, ikinuwento ni Jesus ang isang aliping bumalik mula sa trabaho, sa pag-aararo, sa pagpapastol. Pero pag uwi niya, hindi siya pinapahinga agad ng kanyang amo. Sa halip, inaasahan pa siyang maghanda ng hapunan, maglingkod, at pagkatapos ay saka lamang siya makakakain. Sa ating modernong pananaw, parang sobra naman yan. Wala bang pahinga? Wala bang pasasalamat? Pero hindi ito tungkol sa pag-abuso, kundi sa paglilinaw. Ang sinasabi ni Jesus ay ito, ang tunay na lingkod ay hindi naghahanap ng gantimpala. Hindi siya naghihintay ng palakpak. Ginagawa niya ang kanyang tungkulin, hindi dahil makikilala siya, kundi dahil ito ang kanyang misyon. Kaya nga ang salitang lingkod, ang nagdadala ng buong bigat ng ebanghelyo ngayon. Hindi ito isang mababang posisyon. Sa mata ni Kristo, ito ang pinakamataas na daan ng kabanalan. Makikita ito sa buhay ni Saint Martin of Tours. Bago siya naging obispo, siya ay isang sundalo. At sa gitna ng taglamig, habang siya ay nakasakay sa kabayo, nakita niya ang isang pulubing giniginaw. Wala siyang pera, pero may suot siyang kapa. Hiniwa niya ito sa dalawa at ibinigay ang kalahati sa pulubi. Kinagabihan, sa isang panaginip, nakita niya si Jesus na suot ang ibinigay niyang kapa at narinig niya ang tinig ng Panginoon. Si Martin, bagamat hindi pa binyagan, ay nagdamit sa akin. Hindi niya ginawang project yung pagtulong. Hindi niya ito ipinagmayabang. Ginawa niya lang ang dapat dahil iyon ang puso ng tunay na lingkod. Gumagawa ng kabutihan hindi para sa sariling kredito, kundi para sa pag-ibig. Sa panahong ito, mahirap nang humanap ng tapat na lingkod. Sa simbahan man yan, sa gobyerno, sa tahanan, at kahit sa sariling puso natin. Marami ang nagsisilbi, pero may kapalit. Tutulong ako, pero sana mapansin ako. Magmimisa ako, pero sana ma-post sa social media. Maglilingkod ako, pero sana ma-promote ako. Hindi na ito paglilingkod. Ito'y pakikipagpalitan. Subalit ang paanyaya ng Panginoon ay radikal. Kapag natapos na ninyo ang inyong tungkulin, sabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan. Tungkulin lang namin ang aming ginawa. Ang tawag dito ay kababaang loob. Hindi ito pagpapakababa. Hindi ito pagiging walang halaga. Ito ay pagkilala na lahat ng ating nagagawa ay biyaya. Lahat ng ating lakas ay mula sa Diyos at dahil dito ang lahat ng ating serbisyo ay isang tugon lamang sa kanyang pag-ibig.
Kapag ganito tayo naglingkod, kahit hindi tayo makilala, masaya pa rin tayo. Kapag walang likes, walang salamat, walang parangal, okay lang. Dahil hindi tayo naglilingkod para sa mundo, kundi para sa Diyos. Sa bawat pagkukumpisal na walang pangalan ng pari, sa bawat pakikiramay na tahimik, sa bawat pagtuturo ng katekismo sa ilalim ng araw, sa bawat pagkakawang gawa na walang larawan, sa bawat paglilinis ng simbahan na walang pumapansin, nandoon ang tunay na kabanalan. Nandoon ang tunay na kapangyarihan ng pagiging lingkod. Ngayong kapistahan ni San Martin, magandang tanungin, ako ba ay lingkod ng Diyos o tagapagtayo ng sarili kong pangalan? Tinatanggap ko ba ang pagod, ang sakripisyo, ang hindi pagpapasikat bilang bahagi ng aking bukasyon? O naglilingkod lang ako kapag may return of investment? Mga kapatid, tandaan natin, ang lingkod na walang hinihintay na kapalit ay malapit sa puso ng Diyos. Sapagkat ang Diyos mismo ang unang nagpakita ng ganitong pag-ibig. Si Jesus, bagamat Panginoon ng lahat, ay naghugas ng paa, nagpakasakit at namatay para sa atin. Siya ang lingkod ng mga lingkod. At sa tuwing tayo nagsisilbi ng may kababaang loob, nagsusulat tayo ng isang bagong pahina ng Ebanghelyo sa ating panahon. Isang Ebanghelyong walang pangalan, walang titulo, pero puno ng pag-ibig. Tanungin natin ang ating sarili. Tayo ba'y tunay na lingkod ng Diyos sa ating araw-araw na pamumuhay? O tayo nagsisilbi lang kapag ito'y madali, magaan, o kapaki-pakinabang? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, Ikaw ang dakilang lingkod ng Ama. Turuan mo kaming maglingkod ng tapat, tahimik at may kababaang loob. Linisin mo ang aming puso sa anumang paghahangad ng kapalit. Gawin mo kaming tulad ni San Martin, mapagbigay, mapagkalinga, at mapagpakumbaba. Sa bawat gawa ng pag-ibig, naway makilala namin ang iyong mukha sa mga dukha, sa mga maliliit, at sa mga kapatid naming nangangailangan. Amen. Pagpalaan po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo,